Pinagpalang gabi sa inyong lahat. Ang inyong lingkod, Brother Cyril again. Ayan. So kanina ay masyadong maaga kami because sa sunrise worship service. So mga 4 o'clock gising na kami. So ngayon lang po ako nakapag-video. So marami pa kaming ginawa sa church. So ayoko naman palampasin tong araw na to na hindi ko ma-share yung aking excitement sa araw na ito na ang Panginoon ay nabuhay na mag-uli after 3 days. Yan po yung sineselebrate natin. So once lang namatay ang Panginoon, but inaalaala natin to ng lahat ng mga Kristiyano, celebration ng kanyang pagkabuhay mag-uli. So happy Resurrection Day po sa inyong lahat. So gusto ko lang pong magbigay ng mga ilang insights about Jesus is risen, yung kanyang pagkabuhay ng muli, na matatagpuan natin sa 1 Corinthians 15:14. Sabi dito, kung si Kristo ay hindi muling binuhay or nabuhay, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo nung sila ay nangangaral ng Ebanghelyo, kasi maraming naniniwala na hindi nabuhay ang Panginoong Hesukristo. So kung nananatili pala ang Panginoong Hesus sa libingan, so walang saysay po yung ating pananampalataya at pagsisisi. Kung hindi siya nabuhay, wala tayong pag-asa. At wala pong silbi yung pagpunta namin sa jail, pagpunta sa mga outreach program, outreach activity na ginagawa natin, yung pagpupunta natin sa mga bahay-bahay, sa mga pamilya ng mga inmates, etc. at marami pang iba, kung ang Panginoong Hesukristo ay hindi nabuhay. Yun po yung logic nun eh. Walang silbi yung pangangaral ng Ebanghelyo, yung good news, kung ang Panginoong Hesukristo ay patay hanggang sa ngayon. Kaya isipin nating mabuti na ang Panginoon talaga po yung nabuhay. Yun yung sinasampalatayaan natin. Di ba? Kaya ang iyong pananampalataya ay mayroong kapangyarihan. Tama? Ibig sabihin, yung faith na mayroon tayo ngayon ay hindi mawawalan ng saysay. Tama? Mahalaga yung faith na mayroon tayo. Kaya nga sabi kahit magkasing laki lang ng isang mustasa yung ating pananampalataya, you can move mountain, sabi doon. So, literal ba na you can move mountain kapag meron kang kasing liit na, maliit lang kasi yung mustasa eh. No, yung example ni Jesus. So, kung meron ka daw kasing liit na mustasa ang iyong pananampalataya, you can move mountain. So, ang question is, tunay ba ang iyong pananampalataya? Kasi mayroong hindi tunay at saka tunay. Kung tunay, you can move mountain. So the question is, literal po ba yun? Kaya sabi doon sa Matthew 17:20, kung may pananampalataya kayo na kasing liit ng buto ng mustasa, masasabi ninyo dito sa bundok na ito, lumipat ka at ito'y lilipat. So ibig sabihin po nun, yung bundok na yon ay simbolo siya ng challenges, problems, ano pa, mga bagay na imposible sa atin, na parang imposible siya. Pero dahil meron kang faith, pagtitiwala sa Diyos, kahit maliit lang yung faith na yun, pero tunay ang iyong pananampalataya, ibig sabihin, kayang-kaya natin malampasan yung mga problema, yung mga challenges na haharapin natin. Kasi doon kumikilos ang Panginoon, nagkakaroon ng miracle o himala sa buhay natin na akala natin di natin kaya. Pero dahil may tunay kang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, yun nga no, na kahit di mo siya nakikita, ay nagtitiwala ka sa Kanya. At kahit hindi natin siya nakita, naniniwala tayo na after 3 days, siya'y muling binuhay. Ano po? Yun po ay nagpapatunay na tayo ay bubuhayin din niya muli pagdating ng panahon. Ano po? So lahat ng bagay
ay nagkaroon ng katuturan dahil nabuhay ang Panginoon. Meron tayong pag-asa na pinangahawakan. Kaya tayong mga anak ng Diyos, mga victorious tayo. Walang kayang humadlang kapag tayo ay nasa Diyos. Kaya nating lampasan kahit gaano kahirap ang mga sitwasyon. So salamat sa Panginoon dahil yung Diyos natin ay tunay na Diyos at nagbangon. Kaya purihin siya at dakilain siya sa ating mga buhay. So yun lang po ang maikling insights na pwede kong ibigay sa inyong lahat. So mag-ingat po kayo. Samahan kayo ng Panginoon sa inyong pag-iisa, sa inyong mga worries. Lahat ng mga yan ay ipagkatiwala natin sa Diyos. Sapagkat siya'y tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Praise the Lord. Good night.